Habang papalapit sa pagtatapos ang ikalimang linggo ng digmaan sa Iran, isang bagay ang nagiging malinaw. Gusto ni Pangulong Donald Trump ng Amerika na makalabas sa Iran at tila gusto niya ng mabilis. Ito ang malinaw na mensahe na ipinadala ni Trump sa tatlong magkakaibang paraan. Una, ayon sa isang mataas na opisyal ng White House na nakapanayam ng MS Now, naiinip na si Pangulong Trump sa digmaan. Ayon sa isa pang opisyal, hindi na siya nagsisisi o ganun, naiisip lang niya na gusto na niyang umusad. Pumayag rin ang isa pang opisyal ng White House na nagsabi sa outlet na nagsimula ng ilipat ng presidente ang kanyang personal na focus mula sa labanan tungo sa ekonomiya, mga usaping panloob, at ang nalalapit na midterm elections. Pangalawa, ayon sa ulat ng Wall Street Journal, sinabi ni Trump sa kanyang mga aides na handa na siyang tapusin ang kampanya sa Iran kahit na karamihan ng Strait of Hormuz ay nananatiling sarado. Sa ilalim ng ganitong kalagayan, kahit sa pinakabukasang pananaw, ang mga layunin ni Trump ay makakamit lamang ng bahagya. Mas hindi kaaya-ayang tingnan, ang pag-atras ng hindi binubuksan ng strait ay magiging ganap na estratehikong pagkabigo kahit na subukan pang ituro ang sisi sa NATO. Sa alinmang paraan, ito ay isang malaking kompromiso na may malinaw na layunin, tanggalin ang Washington mula sa labanan. At pangatlo, sinabi mismo ni Trump ito sa isang kamakailang talumpati sa Amerika, kung saan sinabi niya sa kanyang mga kababayan na 2 hanggang 3 linggo na lamang ang natitira bago matapos ang digmaan. Dagdag pa ang suporta mula sa mga kaalyado ng Washington sa isang sandali kung saan sinasabi ni punong ministro ng Israel na si Benjamin Netanyahu sa kanyang mga mamamayan na hindi nabanta sa kanilang pag-iral ang Iran. At malinaw na ang hudyat, pagkatapos ng isang buwan ng digmaan, naghahanda na ang Estados Unidos na umalis. Kaya ano nga ba ang itsura ng kanilang pag-alis? At posible ba ito? Pero bago tayo magsimula, kung bago ka pa lamang sa aming channel, mag-subscribe ka na para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. A straight peace deal. Batay sa lahat ng nabanggit, pwede mong isipin na malapit na ang isang kasunduan sa pagitan ng 3 partidong naglalaban sa Middle East. Kung talagang naiinip si Donald Trump sa labanan, ang pinakamabilis na paraan para tapusin ito, bukod sa unilateral na pag-atras, ay isang ceasefire. Ngunit sa kasalukuyan, ang mga senyales mula sa lahat ng panig ay nagpapakita na malayo pa ang isang kasunduan. Noong Miyerkules, nag-post si Trump sa kanyang social media platform na Truth Social na humiling ang bagong pangulo ng Iran ng isang ceasefire. Theoretical, ito ay nakapagbibigay ng pag-asa, pero wala pang bagong pangulo ang Iran. May bago itong supreme leader, si Mojtaba Khamenei, na pumalit sa kanyang ama, si Ali Khamenei, ngunit ang pangulo ay nananatiling si Masoud Pezeshkian at tila hindi ito simpleng pagkakamali. Kilala si Mojtaba Khamenei bilang kinatawan ng militaristang hardliner ng Iran. Pero sino man ang tinutukoy ni Trump, inilarawan niya ang bagong pangulo bilang mas kaunti ang radikalismo at mas matalino kaysa sa kanyang mga nauna. Sa parehong post, nagpakita rin si Trump ng isa pang kontradiksyon. Kababaligtaran ito sa sinabi ng kanyang aides sa press tungkol sa kanyang posisyon online. Iginiit ni Trump na titingnan niya lamang ang ceasefire kapag nabuksan na ang Strait of Hormuz. Hanggang sa panahong iyon, ipagpapatuloy ng Washington ang pag-atake sa Iran hanggang sa mawala o gaya ng sabi nila, ibalik sa Stone Ages. Binigyang diin ni Trump ang mensaheng ito sa kanyang talumpati, iginiit na patuloy na tatamaan ng Estados Unidos ang Iran ng matindi sa susunod na 2 hanggang 3 linggo. Sa pansamantala, magpapatuloy ang mga talakayan sa likod ng kamera. Tapos, naroon ang posisyon ng Iran. Ayon sa Reuters, hiniling ni Trump ang isang komprehensibong ceasefire na may maraming garantiya na layuning permanenteng wakasan ang labanan sa pagitan ng US at Iran at gawing mas mahirap ang pagbabalik sa digmaan sa hinaharap. Ngunit may ibang ulat naman. Iniulat ng New York Times na maraming intelligence agency ng US ang nagsabing kasalukuyang hindi handa ang pamahalaang Iran na makipag-ayos ng malaki. Ayon sa kanila, naniniwala ang Iran na nasa malakas na posisyon ito at hindi kailangan sumunod sa diplomatikong hinihingi ng Amerika. Ang pagtatasa na ito ay tumutugma sa sinasabi ng mga kilalang analyst tulad ni Danny Citron mula sa Atlantic Council tungkol sa pananaw ng Iran sa digmaan. Sa kabila ng lahat ng kanilang pagkalugi, naniniwala pa rin ang Iran na hawak nila ang kalamangan. At habang handa si Trump na panatilihing bukas ang mga channel, sinasabi ng mga analyst na hindi nagtitiwala ang Iran sa Estados Unidos at hindi naniniwala na seryoso si Trump sa negosasyon.
Dapat ding tandaan na sa nakalipas na 12 buwan, iniutos ni Trump ang mga pag-atake sa Iran ng 2 beses sa gitna ng mga negosasyon. Sa publiko, tinanggihan ng mga opisyal ng Iran ang pahayag ni Trump na may progreso ang dalawang panig. Isang tagapagsalita ng Ministry of Foreign Affairs ng Iran ang nagsabi noong Miyerkules na hindi humiling ng ceasefire ang kanilang bansa taliwas sa sinasabi ni Trump. At naroon pa rin ang Strait of Hormuz. Paulit-ulit na hiniling ni Pangulong Trump na ganap na buksan ang strait, ngunit hanggang ngayon, mariing tumatanggi ang Iran. Si Ibrahim Azizi, pinuno ng National Security Commission ng Iranian Parliament at isa sa pinakamakapangyarihang tao sa bansa, kamakailan ay nagsulat sa X na hindi bubuksan ang strait para kay Trump. Sa halip, bukas ito para sa mga susunod sa bagong batas ng Iran na sumasaklaw sa strait, kabilang na ang pagbabayad ng toll sa Iran. Dahil sa kahalagahan ng strait sa ekonomiya at sa kakayahan ng Iran na kontrolin ito, kamakailan ay nagbigay ang Emirates ng senyales na naghahanda silang tulungan ang US na buksan ang Strait of Hormuz sa pamamagitan ng puwersa. Ayon sa Wall Street Journal, hinikayat ng mga diplomatikong Emirati ang Estados Unidos at ang mga kapangyarihang militar sa Europa at Asia na bumuo ng koalisyon at makialam. Para rito, nilalobby ng Emirates ang United Nations Security Council na maglabas ng resolusyon upang pahintulutan ang operasyon, kahit na malamang veto ng permanenteng miyembro na Russia at China. Hindi lamang ang Emirates ang kumikilos sa strait. Inanunsyo ni British Prime Minister Starmer na mag-host ang UK ng pulong ng 35 bansa upang talakayin ang muling pagbubukas ng strait. Layunin ng pulong na ito na linisin ang daan para sa malawakang kooperasyong militar upang masigurong ligtas at accessible ang strait kapag humupa na ang labanan. Samantala, ang bansang Pakistan ay patuloy na nagtutulak para sa kapayapaan. Sa kabila ng magkaibang posisyon ng Amerika at Iran, ina-advertise ng Pakistan ang isang 5-point proposal para sa kapayapaan, umaasang mapakinabangan ang relasyon nito sa parehong bansa at makakuha ng kaunting diplomatikong impluensya. Suportado rin ng China ang 5-point proposal, isang bagong development matapos bumisita ang foreign minister ng Pakistan sa Beijing noong Martes. Ang proposal ay nagmumungkahi ng agarang pagtigil sa lahat ng labanan at pagsisimula ng peace talks sa lalong madaling panahon. Lahat ng pag-atake sa civilian at non-military targets ay titigil agad. Masisiguro ang ligtas na daanan sa Strait of Hormuz at iba pang mahahalagang waterways at anumang pangmatagalang kasunduan sa kapayapaan ay ibabase sa international law. Ngunit tila ang lahat ng ito ay masyadong optimistic. On the battlefield, pagdating sa battlefield, patuloy lamang lumalala ang sitwasyon. Noong Biyernes, March 27, pinalawak ng Israel ang saklaw ng kanilang pag-atake sa mga economic targets ng Iran nang tamaan ang 2 pinakamalaking steel factories sa Iran sa Avaz at Isfahan. Sinabi ng Israeli security sources sa Reuters na ang mga pag-ataking ito, na partly pag-aari ng Islamic Revolutionary Guard Corps, ay inaasahang magdudulot ng bilyon-bilyong dolyar na pinsala sa ekonomiya ng Iran at paralisahin ang industriya ng bakal ng bansa. Iniulat ng Argus Media, isang organisasyon na nakatutok sa global energy at commodities markets, na ang mga pag-atake ay nakapinsala sa storage facilities at power infrastructure ng Kurdistan Steel at Mubarak Air at inaasahang babawasan ang produksyon at export capacity ng Iran. Isa sa pinakamalaking steel industry sa mundo ang Iran at ayon sa mga eksperto, humigit kumulang 14% ng non-oil at natural gas exports ng bansa ay mula sa bakal. Isang analyst ang nagsabi sa Jerusalem Post na ang pag-atake sa steel industry ay bahagi ng mas malawak na estratehiya ng US-Israel upang bawasan ang foreign currency reserves ng Iran halos sa zero. Ayon sa kanila, ang mga sektor na ito ang backbone ng foreign currency income ng bansa. Ang pagtigil ng mga vital economic arteries na ito ay layuning matrigger ang pagbagsak ng ekonomiya ng Iran, isang posibilidad na malapit nang mangyari dahil sa kahinaan ng bansa. Mahalaga ito dahil ilang analyst ay dati nang nag-akusa sa US na naglagay ng pera sa bulsa ng Iran sa pamamagitan ng pagbebenta ng Iranian oil sa international market matapos tumaas ng husto ang presyo ng langis dahil sa digmaan. Pagkatapos ng pag-atake sa steel factories, mabilis na nagbanta ang Iran ng full-scale retaliation. Nangako ang bansa na tatamaan ang 6 na steel plants sa Israel at Gulf states na magiging matinding shock sa global markets. Gayunpaman, sa oras ng pagsusulat,
hindi pa tinatarget ng Iran ang mga pasilidad na ito. Noong March 31, iniulat ng media ng Iran na muling tinamaan ang Mabaraka Steel Complex sa mga pag-atake. Sa parehong araw ng pag-atake sa steel plants, isang missile at drone attack sa Prince Sultan Air Base sa Saudi Arabia ang nakapinsala sa hindi bababa sa 15 Amerikanong sundalo kung saan 5 ang nasa seryosong kondisyon. Nasira rin ang ilang US refueling aircraft at ipinapakita ng satellite imagery ang pinsala sa apron na ginagamit ng mga US aircraft at heat signature na tumutugma sa apoy. Mas mahalaga, nawasak ang isang napakamahalagang E-3 Sentry, isang early warning at control plane na kaunti lang ang bilang ng ginagamit ng US. Lumayo naman tayo mula sa Iran at tingnan ng Houthis. Mahigit 1 linggo na mula nang ianunsyo nila sa mundo na sasabak sila sa labanan at hanggang ngayon limitado pa rin ang kanilang impluensya. Sa ngayon, naglunsad ang Houthis ng 3 maliliit na waves ng pag-atake, bawat isa ay tumutok sa Israel, kabilang na ang isang joint attack kasama ang Hezbollah. Sa isang televised statement, inanunsyo ng Houthi spokesperson na si Yaasari na matagumpay nilang naabot ang kanilang layunin. Gayunpaman, iginiit ng militar ng Israel na wala pang tumama ang Houthis sa kanilang target. Sa kasalukuyan, tila iniiwasan ng Houthis ang pag-atake sa mas malapit na target sa kanilang sariling lugar, ang Barb al-Mandi Strait, isang kritikal na daluyan ng tubig na pwede nilang isara upang putulin ang access sa Red Sea, katulad ng ginawa ng Iran sa Strait of Hormuz upang putulin ang access sa Persian Gulf. Ngunit sa halip na direktang atakihin ang Bab el-Mandeb, tila nakatuon ang Houthis sa pagpapakita ng ingay lamang na nagpapaalala sa mundo na sila ay naroroon pa, mapanganib pa rin at handang makisabak sa labanan. Sa Iraq, isang drone strike noong Marso, 28 ang tumarget sa bahay ni Neche Van Barzani, Pangulo ng Iraqi Kurdistan. Sinabi ng lokal na opisyal sa Associated Press na nagkaroon lamang ng pinsala sa ari-arian at walang nakitil. Mahalaga ang pag-ataking ito sa 2 dahilan. Ngunit higit sa lahat dahil sa tao na tinarget. Bukod sa pag-atake sa liderato ng isa't isa, iniiwasan ng Israel at Iran ang pag-atake sa mga kilalang personalidad sa Middle East. Kahit kapag sinusubukan ng Iran na parusahan ng Gulf states sa pag-atake sa kanilang infrastructure, iwas ang mga ito sa prominenteng leader. Kaya sa pagtutok sa isang high-profile leader, kahit isang regional figure tulad ni Barzani, ito ay malaking eskalasyon. Si Barzani ay isang napakahalagang opisyal ng Kurdish. Siya ang apo ng founder ng Kurdistan Democratic Party at sikat sa parehong Kurds at sa mga minoryang grupo na naninirahan sa Iraqi Kurdish territory. Kung naging matagumpay ang pag-atake, agad sana umatras ang mga puwersang Kurdish, ngunit hindi malinaw kung sino ang target nila. At dito, pumapasok ang pangalawang dahilan kung bakit binigyang diin namin ang kwentong ito. Walang umangkin ng responsibilidad sa pag-atake. Naglabas pa ng pahayag ang Iran's Revolutionary Guard na tinawag ang drone attack na isang teroristang aksyon. Ayon sa semi-official Iranian news agency, Mayor News, sa kabila ng pahayag, karamihan ng akusasyon ay nakaturo sa Iran o sa Iran-backed militia bilang responsable base sa kanilang nakaraang pag-atake sa Iraqi Kurdistan. Bilang tugon, hindi nagpaligoy-ligoy ang Washington. Naglabas ito ng pahayag na direktang inaakusahan ang proxies ng Iran sa pagsasagawa ng pag-atake. Hindi si Barzani lamang ang Kurdistan leader na tinarget. Sinabi ng security sources sa Reuters na na-shoot down ng air defenses ang isang drone malapit sa tirahan ng leader ng Iraqi Kurdish ruling party, si Masoud Barzani. Si Masoud Barzani ay dating presidente ng Kurdistan at tiyuhin ni Nchivan. Sa wakas, kailangan din nating pag-usapan ang isang pag-atake na sa oras ng pagsusulat ay hindi pa nangyayari, ngunit araw-araw ay mas lumalapit ang posibilidad nito. Noong Abril 1, iniulat ng The Atlantic na ang mga opisyal militar ay nagpaplano para sa 2 posibleng ground assaults sa Iran. Isa sa Kharg Island, ang sentro ng industriya ng enerhiya ng bansa, at isa pa para makuha ang enriched uranium at pahinain ang nuclear development program ng Iran. Ang hinihintay na lang nila ay ang pag-apruba ni Pangulong Trump. Ang pagpapadala ng tropa sa teritoryo ng Iran ay isa sa mga pinakadelikadong misyon na pwedeng isagawa sa panahon ni Trump. Tulad ng nabanggit sa mga nakaraang video, ang pagsakop sa Kharg Island ay mangangailangan na ang US troops ay matagal na nakalantad sa Iranian missiles at drones, at ang pagpapanatili ng isla ay nangangailangan ng matagal na presensya ng US sa lupa ng Iran. Ang misyon para makuha ang nuclear material ay kasing delikado rin.
kailangan ng US forces na kumilos ng malalim sa teritoryo ng Iran, posibleng sa ilalim ng fire mula sa missiles at drones, habang ang specialized teams ay naghahanap sa mga guho para mahanap ang material. Sa kabila ng panganib, hindi garantisado ang gantimpala. Binanggit ng The Atlantic na wala sa dalawang operasyon ang tiyak na magtatapos ng digmaan sa loob ng ilang linggo, tulad ng ipinangako ni Trump. Wala rin itong tiyak na magdudulot ng pagbagsak ng rehimen o muling pagbubukas ng Strait of Hormuz. The precarious rise of J.D. Vance, at sa wakas, kailangan nating bigyan ng pansin si US Vice President J.D. Vance. Sa mga panahong papalapit ang digmaan, isa si Vance sa pinaka-skeptical na boses sa White House. Iniulat ng Axios na kinuwestiyon niya ang tagal ng digmaan, ang layunin nito, at ang posibleng epekto sa US munition stockpiles. Tila tinukoy ni Trump na maaaring nanatili si Vance sa posisyong iyon sa pribadong talakayan tungkol sa Iran. At sinabi sa reporters na philosophically, medyo iba si Vance sa posisyon ni Trump sa simula ng conflict. Nang naging malinaw na nagpa siyang makipagdigma si Pangulong Trump sa Iran, sumunod si Vance at nagtaguyod ng paggamit ng overwhelming military force upang tapusin agad ang labanan. Ngunit sa kabila ng mabilis niyang pagsunod, naisantabi siya pabor sa mas hawkish na mga figura tulad ni Secretary of State Marco Rubio, na mas madalas lumilitaw sa media upang ipagtanggol ang digmaan at ang mga layunin nito. Ngunit mabilis nagbago ang sitwasyon nang lumipat sa negotiations sa pag-asang makahanap ng off-ramp. Bahagi ng mga pag-uusap, ipinakita ng Iran na ayaw nilang makipag-negotiate muli kay US Special Envoy Steve Witkoff at kay Jared Kushner, bayaw ni Trump, dahil sila ang nanguna sa talks nang sumiklab ang digmaan. Sinabi ng isang Gulf source sa Telegraph na ayaw nilang makipagtrabaho kina Jared at Witkoff dahil they stabbed them in the back. Bagaman mas gusto ng mga Iranian si Vance, malinaw na hindi magiging walkover si America's VP. Sinabi ng sources sa CNN na nagbigay si Vance ng matinding mensahe sa Iran na tataas ang pressure sa kanilang infrastructure dahil naiinip si Pangulong Trump na makahanap ng kasunduan. Matindi rin si Vance sa Israel. Ayon sa Axios, tinutuligsa niya si Prime Minister Benjamin Netanyahu sa isang Lunes na tawag sa telepono dahil sa overstating ng posibilidad na ang US-Israeli bombing campaign sa Iran ay kayang patalsikin ang rehimen nito. Matagal nang tensyonado ang relasyon ng France at Jerusalem at naniniwala ang mga advisor ng VP na may ilang nasa Israel na sinusubukang pahinain siya dahil hindi sila kumbinsido na masyado siyang hawkish sa Iran, isang claim na tinatanggihan ng Israeli officials. Sa kabila ng mga hamong ito, ang pagkakapili kay Vance na manguna sa negotiations ay nagbigay sa kanya ng mas publikong papel sa isang digmaan kung saan karaniwang nakaupo siya sa likod. Ginawa ni Trump na opisyal ang papel ni Vance sa isang cabinet meeting noong Thursday, hiniling sa VP na magbigay ng update tungkol sa Iran at binanggit na nakikipagtulungan siya kina Steve Witkoff at Jared Kushner sa mga negosasyon. Ngunit ang mas mataas na papel na ito ay naglalantad kay Vance sa mas malaking panganib sa politika. Sa isang White House Easter lunch, sinabi ni Pangulong Trump na kung hindi magkakaroon ng kasunduan, si J.D. Vance ang pagbibigyan ng sisi at kung magkakaroon naman, siya ang mag-aangkin ng buong credit. Bagaman pwede itong ituring na biro, may mahabang kasaysayan si Pangulong Trump ng pag-angkin sa tagumpay ng iba at ng hayagang paglayo sa anumang itinuturing niyang kabiguan. Para kay J.D. Vance, ang digmaan sa Iran ay maaaring magtakda o sumira sa kanyang hinaharap sa politika. Maraming salamat sa panonood.